Ay. Good evening sa lahat. Hintay lang tayo ng ilang mga mag-ano pa. Andiyan ang kandila mo? Patingin pa nga ako. Kay Mark Amasa, shoutout at mapagpalang gabi sa'yo. Kay Eli Gabo, shoutout din sa'yo. Jun Sales, shoutout na pagpalang gabi. So yun mga Lods, meron lang tayong isasabay na rin dito sa ano no, sa yung prosperity na inaano natin sa inyo. Randy Antaso, pagpalang gabi. Perdigold Aguirre, shoutout sa iyo. Line nanonood si Lady Lynn na makulit. Mark Lowell Kasidsid. So yun, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. So yun, meron tayong riritualan ngayon. Dahil hindi naman makakapag-ritual sa labas. So ito yung paunang ritual na gagawin natin. Siguro sa iba hindi nyo pa nakikita itong klase ng ritualan. Ito yung ginagamitan namin ng karayom na pinalulutang sa tubig. So yung karayom is nakikita natin na kung paano lumutang sa tubig. Yun yung tinatawag natin na black magic na ginamit sa kanya. Kung ilan yung karayom na lumutang, yun yung ginamit sa kanila, no? So, kasama na rin doon yung healing. So, yun. Then, after nito, mag-ano tayo. Ituturo ko sa inyo yung prosperity bowl na makakapagbigay sa atin ng makakatulong, na makakapagbigay ng swerte at makaka-attract ng mga biyaya sa atin. So, yun. Gagawin natin to ng papakita ko sa inyo yung mga gagamitin, yung mga iahanda namin para ito ay makapagbigay sa inyo ng tulong sa pang araw-araw ninyong mga pangangailangan. So kaganda dito, mahatak ito ng swerte, no? Itong prosperity na gagawin natin, prosperity bowl. Francis Bocala. Pwede kang pumunta rito. Ang location ko po ay Antipolo. Type mo lang sa Google Maps, Commander Leon, lalabas na yung location ko. So sa mga naghahanap ng location ko para mapabilisan. Patayin nga so yung kandila. So dahil itong ginagawa namin ay pribadong pagre-ritual. Kano yan? So yun na itong 10. Pribadong pagre-ritual to. So hindi namin ipapakita yung pangalan at yung picture ng pasyente. Ito kasi ay banyaga o nasa ibang bansa ito. Isang nakalimutan ko kung anong lahi nito. So ayun, isa sa mga pamamaraan namin to na mabilis na pamamaraan kung ritual ang ginamit. So kasi sa mga nagre-ritual. Ay, kanina pa ako hikab ng hikab, din naman ako inantok. Iba-iba yung pamamaraan na ginagamit sa mga ritualan, kagaya ng sa gamutan. Sa gamutan kasi may mga ginagamit na pamamaraan na kagaya ng combat healing,
Yung iba naman baklasan. So ito naman baklasan to. Tinatanggal din yung sakit pero ang ginagamit namin ay kandila at yung lumulutang na karayom sa tubig. So yun, makikita ninyo kung papaano. At yan, alam din yan ng mga member namin sa Hunter kung paano ginagawa yan. So ito yung isang pinakamagandang way kapag halimbawa ang nakulam ay ginamitan ng ritual. So tatapatan din natin ng ritual. Ipe-prepare lang ni Mrs. Tapos mamaya, yung pampaswerte na prosperity bowl. So ituturo ko sa inyo kung paano paggawa nun. Para pagsalubong nyo sa bagong taon, meron man lang tayong kahit papano na pampaswerte sa ating buhay para sa pagpasok ng darating na bagong taon. Luis de Guzman Agapito, shoutout sa iyo. Chili Mansi. So yun, si Chili Mansi. Nakuha mo na yung gamit mo, Chili Mansi. May intusang kang tao dito kanina na kumuha ng gamit mo. So, yun. Yung iba kasi mga malalapit lang po yung bahay dito sa akin. So, personal na lang nakuha yung mga order nila na gamit. Si Mami Song mo. Good evening, Jen, kay Jerry Kison. Ano to? Letter C. Kison ba yan? Kison. Letter C yung ano mo eh. Kison na eh. Pineda Sorio, Silito Jr. Shoutout sa iyo. Mapagpalang gabi. So yan sa lahat po ng mga nanonood sa atin. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Jomer Guilieno. Oh, nakaabot ka, Lods. Kasi simula pa lang namin. Jojo. So yan yung mga nanonood sa atin. Sila Jojo Kilopas, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. John Ri Luage Jr. Luage. Tama ba? So yan, shoutout sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Antay-antayin lang na po, natin po. Romel Buesa Vlogs. So yan, shoutout sa iyo, Ronel Buesa Vlogs. Shoutout sa iyong channel. Edna Kissing Baldonado, shoutout din siya. Neil Alamani, shoutout din. Marlita Samson. So, shoutout lang muna tayo. Watching from San Carlos City, Pangasinan. So yan, mapagpalang gabi po sa lahat ng mga taga Pangasinan. Kila Ma'am Marlita Samson. Al! Oh, prepare mo na. Andiyan na yung mga pangalan sa'yo? Ito mo, unahin mo. Tulungan na kita mag-prepare dyan. Okay, mapagpalang gabi rin kay Katan Ray Jaime. So, yung shoutout sa inyo lahat. Jay Gonzalez Sabin. So, sana ay sa gabing ito, inaantay din kasi yung ritual, no? Yung rituala natin, inaantay din. Hindi po ako member ng misyonaryo. Iba po yung grupo namin. Andito na. Amber Ibrahim Sangki, shoutout sa iyo. Romero Figueroa, shoutout sa iyo from Balogan City. Sana mabigyan po ninyo ako ng pang-depensa, sabi ni JR Amalio Jr. So, ayun, nakikita natin kung paano. So, ayun ay pamamaraan ng mga sinaunang pamamaraan tong ginagawa namin. Ito ay tinatawag na baklasan ng babaylang karunungan. Ito ay mga sinauna na. So siguro hindi nyo nakikita yung mga ganitong pamamaraan sa iba. Hindi po kasi namin ganong nilalabas yung ganitong pamamaraan. Napansin ko po kasi kung paano ka po mag-sign pag nagdadasal. Hindi naman lahat naman halos siguro nakikita mo yung sign na ginagawa ko, yung him omte. No, halos lahat naman po na nasa spiritual ginagamit yan. Instead na cross yung gamitin, him omte. So yun po yung ginagamit namin. Ito na. So hindi na po natin ipapakita yung picture sa inyo. Bigay mo sa akin yung pangalan, tsaka birthday. Ako na magpe-prepare. Bakit tatlo? Sama si Franca?
Sama na natin si Franca. So, yun, sasama na rin namin dito yung isa naming member na si Franca Molly Picabit. Kasi meron po sa kanyang bumibira din na matagal na to, wala pa sa amin sa loob ng hunter. Babaklasin, babalik, babaklasin, ibabalik. So, ang hilig kasi nito magtanggal ng gamit. Inuhubad yung gamit, kaya, ayun, nabibira na nabibira. Akin, sulat mo na lang dito, ako na magkakabit. Oh. So, yung pamamaraan nito mga lods, sinusulat yung pangalan ng pasyente dito sa kandila. Pinasa mo sa akin, ha? Siyempre. Ako na maglalagay. Waiting lang po tayo. Ay, ikaw nga pala, no? Parang nag-iiba yung anyo mo, ah. Parang nagiging Dragon Ball ka minsan. Akin na, yung natapos na. May bowl ka na, para dun sa ano. So, yun, ipapakita ko lang sa inyo, pero yung pinakabuong pamamaraan ay hindi natin ipapakita. No, kung paano, pati yung bulong dito. So, para may idea lang kayo kung paano yung ginagawa namin na baklasan sa pagpapalutang ng karayom sa tubig. So, yun yung mga pamamaraan na ginagawa namin. Hindi lahat ng karayom ay lumulutang. Halimbawa, meron 5 karayom, may lumulutang dyan. Minsan sobra pa sa 5. So, kung ilan yung ginamit, yun yung lumulutang talaga. Amber Ibrahim, Sangki, boss, paano po kung ang gabay ay demons, tapos po minsan lang magpakita? Paano po yun? Ano po yung sign na yun, boss? Tanong lang po kung paano magamit siya. Mga lods, ganito, no? Kung sino namang tao yung nagsasabi sa inyo na ang meron daw gabay na demonyo, napaka common nung sinasabi natin. Ang sabi natin gabay. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang gabay? Di ba, pag sinabing gabay, kayo, katulad sa mga anak ninyo, kapatid ninyo, o yung mga taong kaibigan ninyo, pag ginagabayan ninyo sila, ibig sabihin, inaakay ninyo sa mabuti. Ano? So, basahin lang natin ulit, ano? Kasi kakaiba to eh. Ito yung kakaibang tanong sa lahat. Boss, paano po kung ang gabay ay demon? Amber Ibrahim, walang ganun. Kailan ba naghangad ng mabuti ang demonyo sa tao? Paano kung magkakaroon ng gabay na demonyo? Sino bang nagsabi sa iyo niyan? Kanino bang gabay yan? Sa'yo? Sa kaibigan mo? Walang gabay na demonyo. Kasi ang gabay, pag sinabing gabay, yan ay tinutulungan ka na malayo sa kapahamakan, ginagabayan ka na hindi ka makagawa ng pagkakamali. Alam naman natin ang demonyo, puro pagkakamali ang ginagawa at inuutos niya sa tao. Paano ka magkakaroon ng gabay na demonyo? O sino naman nagsabi sa'yo na may gabay kang demonyo? No? Pinaglalaruan ka lang nun ng mga nagsasabi sa'yo na may gabay kang demonyo. Kailanman hindi pwedeng maging gabay ang demonyo. Maaari pa maging tukso. Kasi pag sinabing gabay, iniingatan ka para hindi ka mapahamak. Yung demonyo ba, ano bang ginagawa ng demonyo? Ang ginagawa ng demonyo, ipinapahamak niya ang tao upang magkamali at mapahamak. Diba? So, hindi, walang ganun. Walang gabay na demonyo. Kailanman ang demonyo hindi naghangad ng ikabubuti ng tao. No, wala tayo, walang ganun. Huwag ka maniwala sa ganun, hindi yun totoo. Kung sino man yung nagsabi sa iyo, may sapak ang utak nun. May sira ang ulo nun. Nagtataka lang naman ako sa iyo kung kakaiba yung tanong mo. Kung sinasabi mo, paano pagkagabay ay demonyo at bihirang magpakita? Sino naman sira ulo nagsabi sa iyo niyan? Ang nagsabi sa iyo niyan, may sapak sa ulo yun, Lods. Huwag ka maniniwala doon, maliligaw ka dyan. Commander, mayroon kayong medalya na para sa kabal, para sa baril at patalim, Commander. Salamat. So yung mga karaniwan sa ngayon matagal-tagal na rin ako hindi nagkakasa yan eh. Siguro may mga kalahating taon na rin. Kasi kung minsan nakakapagod din magkasa na magkasa.
At kuminsan, hindi lahat ng kasa pumapasa. May mga kasa din tayo na pumapalpak kuminsan, nawawasak kapag natapos ko ng gawin, testingin ko, nawawasak. Kuminsan, 3:1 eh. Magmakagawa kang 3, isa ang pasado. So, hindi natin alam ang dahilan kung bakit. Basta yun lang sinasabi ko. Minsan, pag pumupunta sila rito, yung mga pasado na nakukuha ng mga pulis, sundalo, yung mga ganyang gwardiya na pumupunta rito, na naghahanap. So, yun din ay actual na pinuputukan din nila. Kasi may ginagamit kami ditong 22 na may silencer. Kapag tinitesting nila yun, hindi kami nakakabulabog o nakakatawag ng pansin. So, yung 22 yung gamit nila. So, yun, pag na-testing ko, bago nila kuhanin yung testingin ulit, nauubos ka agad. Bihira naman ako gumawa ng ganyan. Siguro kung meron man ako dito, pandepensa ko na lang sa sarili ko. Wala na akong maibibigay na iba. Kung meron man, pinopost ko yan. Tapos tinitesting din nila. Sila na mismo yung pinapaputok ko. Ano to, Soto? Ito yung ano, no? Uy. Namali pa yung dikit. Pero nga nung gunting mo. Putol. Namali yung dikit ko. So yung ginagawa dito, yung pamamaraan namin dito, yung pangalan ay pinalilibot namin dito sa kandila. Siguro ngayon lang kayo makakita ng ganitong pamamaraan kasi bihira namin talaga itong ipakita. So, gusto ko lang din pakita sa live para yung mga nagpaparitual sa atin, nakikita nila na talagang nire-ritualan din sila. Pero ito'y paunang ritual pa lang naman na gagawin namin. So, dapat nga sa labas, kaya lang dito na lang sa loob. Kasi maambon-ambon na naman. Hindi matuloy-tuloy itong rituala namin eh. Tagal na naghihintay dito, tagal na may sakit. Ba't ang haba? Dalawa lang to, kulang pa ng isa. Hindi, dalawa lang tong inabot mo eh. Saan na isa? Si ano? Bangka. Ano itong Abigail? Hindi ko pala nasunod. Ewan ko, Prangka, wala din si Prangka. So sinabay lang namin si Prangka. Hindi naman siya kasabay ngayon. Jay Gonzales, may alam po ba kayong ganun? Alam saan, Jay Gonzales? Tungkol saan yung tinatanong mo? So ayan na yung pangalan. Mapalibot. Mukhang malinaw yung ano. Ba't purol naman to? Ganito yan mga lods. Sabando Rodrigo, hello din po sa'yo. Linaw. Sa kabila. Yan. Nakapalibot yung pangalan dyan. Nung pangalan ng ating riritualan. So, yun. Sana nanonood kayo ngayon. Yung mga nagpaparitual sa atin. Hindi ako makaporma. Hindi ko pwedeng banggitin yung mga pangalan eh. Ito talaga pangalan niya? Prangka? Cute pala ng name niya eh, no? So yun, bihirang-bihirang pagkakataon na makikita ninyo itong mga lods, itong ginagawa namin. Ayan na si Ma'am Prangka. Yan na yung member namin. So isinabay lang namin siya kasi yan, ang dami-daming nararamdaman sa katawan. So yun, Ma'am Prangka. Ito yung
sa iyo. So, yung jade natin na kwintas, 1-2 lang bigay natin. Yung jade pendant, yun ba tinatanong mo sa bando? Okay na? Meron ka ng karayom tsaka ano? So ako na mag-aano ng mga lulutang. Alam ko kung ano. Dahil na kasi naantay nila. Ay, hindi ganun bro. Hindi ganun basta-basta magpasabay sa ritual. Hindi ganun. Kasi yan ay pinapanalanginan muna namin yan. May ginagawa kami. Yun yung tinatawag namin na kapag ganitong pamamaraan yung ginagawa namin, ibang klaseng ritualan to mga bro. Kahit kayo, tignan nyo, first time nyo lang na makikita to. Hindi ginagawa to ng iba. Itinatago namin tong karunungan na to na lalo na sa mga hindi mapapasampahan, nasa ibang bansa. Hindi yan mapapasampahan. Siyempre, gumagawa tayo ng mga alternatibong pamamaraan sa gamutan. Bukod sa healing water, ikaw na magpalutang. Diyan mo na. Asan na yung lighter? Yan. Ikaw na magpapalutang? Tapos ako na mag-aano. Ang dami nating star ah. Salamat. Ala, si Franca Mole, nagpaula na ng star sa atin. 500, bali 800 star na yung sinend sa atin. Unahin mo tong panghuli natin si si Franca. Ito mga yung isa dito nasa ibang bansa nagtatrabaho. Ito ay amo ni Gina. So sana nanonood si Gina. Tapos ito naman isa ay ibang lahi. So ito ay kinukulam at ginagayuma. Kaya tutulungan natin nasa ibang bansa, hindi kaya ng ng online healing. So baklas balik lang yung ginagawa dito sa ritualan. Siguradong sureball na to na wala na tong wala na tong balikan. Magsawa man siyang gumamit ng karayom. Mayanig. Masayaw yung tubig mo. Hindi ka makapagpalutang yan. Yun, thank you po sa lahat ng mga nagsesend ng star. So, ang gagana po si Mrs. Ngayon, papakita ko, bibit-bitin natin yung kada may lulutang. Yung klase ng pagpapalutang, hindi na po natin ipapakita, Ito yan, pera mo ko. Baka sabihin nyo, ito ay kahoy. Walang laman to. Tinago mo pala Muning. Napuan pa ng pusa. So ayan mga lagso, mga karayong talaga yan. Baka isipin ay may nahulog pa. Baka isipin ninyo ito ay kahoy kaya lumulutang sa tubig. Magandang gabi kay Iris po. Iris po. Ayan. Testingin natin. Nakatusok. Sige, diretso mo na. Dasalan mo na muna. So, itong pamamaraan na to mga lods, walang gumagawa nito. Wala pa ako nakitang gumagawa nitong pamamaraan na itong pagpapalutang ng karayom. Ito yung matandang pamamaraan talaga. Yan po ba sa pamamaraan ito? Turo mo na rin po ba ang sekreto dyan? Hindi ganun ka lods May mga ilan-ilan na tinuturuan ako nito sa mga member pero hindi namin inihahayag. Kasi ito yung isa sa mga pamamaraan na naituro din sa akin ng naipamana lang na karunungan ng mga ninuno ko na marunong sa pagbabaklas. Kasi sila, nung unang panahon, wala namang pasampahan gaano. So kaya hindi namin ito ikinakalat. Yan mga lods, ang pamamaraan yan, dinadasalan yung kandila. Paano ba? Ang gulo ko Yan, para makita natin. Dinadasalan ni Mrs. yung kandila. Then
First, may mga ilang attempt yan na ginagawa. So, yun. Kita natin na lumulutang kagad siya. Masanggi mo yung lamesa, lulubog yan, Hal. Ikaw. So, ayan. Kita natin, di ba, lutang yung kandila. Inilalapag lang po sa tubig yan. Sino ang unang inano mo? Si Pipito. Okay, kay Pipito. Pangalawa? Parang napaka-imposible, no? Kita natin karayom yan. Ayan, nalutang. Yun, nagsama. So, yun ang mga inihintay namin, yung nagsasama. Pag sila ay nagsasama, mga lods, yun yung tendency na tinatawag namin na negatibong nagsasama-sama sila. So, minsan, may humihiwalay, yun. Pangatlo, dumikit kagad sa mga kasama nila. So, kita natin nakalutang, parang parang peke. So, yan ay nilalapag lang. Nilalapag sa tubig. 4. Tila madaming ginamit dito. 4 na, mga lods. Lutang na lutang yan sa tubig, o kita nyo. Pag ginagalaw yung lamesa. Wait lang, baka lumubog. Wait lang. Oo, kunin ko lang tong 4. Pakikuha ng isa. 3, 4. So, ang ibig sabihin yan, mga lods, kapag ka lumutang yung karayom, yun yung dami ng ginamit. Kay Pipito to. So, ito yung kay Pipito. Hindi ko lang papakita yung picture niya. So, hindi pa tapos yun. Hanggang may lumulutang, gagamitin namin yun. So, ibig sabihin yun yung karayom na ginamit sa kanya, sa pangkukulam sa kanya. Ito, may lumutang ulit, pang 4. So, ito, itutusok ko kay Pipito. Tutusok ko dito sa kanyang kandila. Kasi siya to eh. Ito, dahil pangalan niya, dito ko rin itutusok sa katawan niya. Kung saan yung mga bahaging masakit sa kanya, doon natin titirahin. So, para tayo mangkukulam, no? Kinukulam natin si Pipito. Pero may purpose yan, mga lods, kung bakit namin binabalik dito sa kandila. Ilan na? Lahat lutang? Last na yan? Nako. Last na yan. 7 ang ginamit mo? 4, oo. 7 karayom. So, 7 karayom yung ginamit sa kanya. Ito, nakatusok na yung karayom. Wait lang. Tama na yan sa 7. Gilaglag mo. So, walang sablay. Kita nyo? Ilan yan? Paalugin ko lang ng konti para makita ninyo. Ayan Hindi gagalaw yan kung iyan ay nasa ilalim ng tubig. So, ayan talagang lutang na lutang. Kitang-kita natin. Alugin lang, natin. Diba nasa ibabaw? At iyan ay lumulutang. So, yan. Huhulihin natin. Ngayon, pagka nahuli na yan, pagka nahuli na yung mga karayom ng mga lumutang na yan, ibabalik natin dito kay Pipito. Sino pa? Itong isa. Si Girly. Kay Girly. So, ibabalik natin dito, mga lods. Ay ko, nanunugat ka. Sakit ng puwet. Dito rin namin tinutusok sa mga pangalan. Hindi pwedeng sa kandila lang. Pero yung pamamaraan, hindi po namin talaga tinuturo. Kasi ito ay lumang-lumang mga pamamaraan. May mga ilan-ilan sa mga member ko na tinuruan ko nito. Pero hindi lahat. Then, etong mga lumutang na to sa tubig, ang gagawin namin, bubuga ng rebuelta, then bubulungan ng baklasan, babaklasan to, at sisindihan. So, pag ito ang nasindihan na, habang natutunaw yung kandila, dahan-dahang nawawala yung kirot o sakit o yung gayuma o yung sumpa, matatanggal sa tao na ito. Kay Pipito. Pangalan niya talaga yung Pipito, pero banyaga ito, taga ibang bansa.
So, ayan. Ito yung dami ng karayom na lumutang sa kanya. Kapag ka meron ng lumubog, enough na yon. So, hindi na yon ginamit. Basta lumubog sa tubig. 'Di ba? So, itong pamamaraan na to, ginagawa ko to dun sa mga malalayo. Sa hindi ko na hahawakan na pasyente. Sige, tuloy mo na. Then after nito mga lods, ang gagawin natin, prosperity ritual. So siguro kayo ngayon nyo lang nakita itong mga pamamaraan na to. Marami ng mga manggagamot ang na nakaraan pinakita ko sa inyo yung pinapatayo yung itlog para dun sa magnanakaw para malaman natin kung sino. Mahilig kasi ako sa mga ganun, sa mga lumang pamamaraan, sa mga ritual. Yun na isasalin ko sa mga member. Bro, dyan. Anong DM? Baka PM. Nagkamali siguro siya ng pindot. So, Happy New Year sa inyo lahat, lalo na sa ating 93 viewers. So, unang attempt, unang buga, papalutang si Mrs. Lutang ulit. Nasa ibabaw yan mga lods. So, alugin ko yung lamesa. Kita nyo, sumasayaw yung karayom. Yan, ilalapag niya ulit yung isa. Kita nyo? Lutang ulit. Okay. Pangatlo, kita natin yung mga karayom nagsasama-sama. Yan o. Sumasayaw yung karayom. Ibig sabihin, nasa ibabaw siya, di ba? Nakalutang. Pang-apat, lutang. So, ang dami talagang ginamit. Hindi lang hindi basta yan lulutang ng lulutang. Kapag ka sinabing wala nang ginamit, lulubog talaga yung karayom na yan. Promise. Basta, ayan lubog yung isa. So, ibig sabihin, pagagalawin ko tignan nyo, yung nakalubog hindi gumagalaw, di ba? Nasa ibabaw. So, ilang karayom ang lumutang? 4. Hulihin mo muna. Baka makawala pa yan, baka lumubog. 4. Hulihin mo muna yung karayom. So, ayan mga lods. Kapag may lumubog na isa dyan, nakawala yon. Tandaan natin. Pagka hinuli ninyo, dinakmanin nyo yun. So, meron dong Eto. So, bilangin natin. Yung karayom na ginamit sa kanya na lumutang. 2. Ayan, 2. Okay. Tignan nyo, may kalawang pa yung karayom. Yan Pero lumulutang sa tubig. So, ayan yung ginamit sa kanya 4. Yung lumubog, pwedeng gamitin ulit yon sa susunod na pasyente. So, okay. Itong, sino pangalan nito? Pangalan lang? Girly. Si Girly. So, ito mga lods, kay Girly, nasa ibang bansa din to. Kapag ka talagang hindi na kaya sa online healing, hindi na kaya sa, pwede naman pasampahan. Kaya lang, pag wala silang kasama doon sa lugar na yon, hindi na po namin pinapasampa. So, ang ginagawa namin, dito kami nagtutuos sa ganitong klaseng ritualan. Ba't pa natin pipilitin na pasampahin kung wala nang kasama yung tao at yung ibang mga kasamahan niya doon, takot. Nagpapasampa din po kami online. Maraming nang nakapanood niyan na video call lang. Kayang-kaya namin magpasampa ng spiritong namiminsala. So, ito 4 lang yung ginamit sa kanya mga lods. Yan, tinutusok natin yung 4 na yan. Parang may nakawalang isa pumitik yata. Wala. So yan yung mga lumutang. So 4 na piraso, ibinabalik natin dito sa katawan ni Girly.
Yan, babalik natin yung mga karayom na yan. Parang kami nang kukulam no? Kasi binabalik namin yung mga karayom. Pero yun po talaga ang purpose nun. Ang magbabaklas dito mismong itong kandila at yung mga ibinuga namin. So, yun po yung pamamaraan yan kung bakit yung mga karayom na yan ay lumutang sa tubig. So, dito na tayo kay Frank Amole Picabit. So, meron ditong tumatarantado na nakilala namin kung sino. Then, sila rin mismo mga nagsabi. No? Itong member namin, kilala niya kung sino. Yung bumibira sa kanya. So, ngayon, tignan natin, ayaw mong tumigil. Ewan ko lang kung ano mangyari sa'yo. Dahil matigas ang mukha mo, ayaw mong tigilan itong tao na to, dito tayo magkakaalamanan sa pamamaraan na to. Nakikipagkulitan kasi ilang beses na namin ginagamot, balik-balik lang din. Minsan na, nahuhubad niya yung gamit. Nawawala yung kanyang pangontra. Papasukin paghubad yung gamit, pero pag suot naman niya yung gamit, hindi naman siya pinapasok. May time kasi na kailangan niyang hubarin. Kaya napapasok pa rin. So, ganun talaga. Dahil sabi nga natin, ang mga mangkukulam, maparaan, tao yan. Hindi katulad ng elemento, isang beses mo lang papasampahin, hindi na yan babalik, may kadalaan. Pero ang tao, hanggat may galit yan, hanggat may inggit yan, gagawa at gagawa yan. Wag lang sanang dumating sa point na combat spiritual na, pasampahan na, dahil talagang gigilitin namin siya. So, ito ay malapit ng umuwi dito sa Pilipinas. Pag-uwi nito ni Ma'am Franca, talagang pasampahan to. Kumbo delikado talaga gagawin namin. So, first attempt, lutang ulit. Lutang ulit si karayom. Galawin natin yung lamesa para gumalaw yung tubig. Para makita natin na siya ay nakalutang. So, nakikita natin, nagpo-floating-floating talaga yung no? So, hindi ko lang pinapakita kung paano ilapag. Kasi marami mga buraot dyan na magbibida-bida na naman pag nakita nila yung pamamaraan. Sabi na naman nila, minana nila sa ninuno nila yung pagpapalutang ng karayom. So, tandaan po natin, ako pa lang ang gumagawa niyan na nakikita natin. So, yan nakikita natin, nagdidikit-dikit Nakita niyo yung form ng karayom. So, yan, yung karayom na ginamit sa kanya. Kita niyo po? Nagsasama-sama. Automatic yan. Pag nagsasama-sama yan, meron talagang gumagawa. Actually, kapag yan ay walang dasal, nakapagpalutang ka ng karayom, dami naman itong prangkang ginamit sa'yo. Lutang na naman, Naku, may nakawala. Hindi mo dinakma kagad. 3 yung nakawala, mga lods. Wait lang. Hulihin muna natin. Hulihin mo muna. Ayan, mga lods, may lumubog. 3, nakawala. Gising pa siguro tong hinayupak na to. 3 yung lumubog. Sige lang, ulit-ulitin mo lang. Kinakailangan ubusin mo yung karayom na yan kay Franca para malaman natin kung ilan talaga. Yan, lutang. Lutang yung karayom. May 3 nakawala. Yan, nakalutang yung mga lods. Yung nasa ilalim hindi gumagalaw. Pag ginalaw natin itong lamesa, yugyugin natin, sumasayaw yung nakalutang. May nakita na naman si Vanessa. Aling medalya na naman nakita mo, Vanessa? Ayan, Kita nyo, sumasayaw. Malaking karayom na yan, mga lods. Dapat lubog sa tubig yan. Ulihin ko muna, baka lumubog na naman. Tignan nyo kung gaano kalalaking karayom na tong ginamit namin. Kung ikukumpara ninyo dun sa mga lumubog, tignan nyo, ang laki pero lutang sa tubig. Ibig sabihin talaga, di ba? May kakaiba. Ang laki niya, Pero lutang. Ito yung mga maliliit, yung laging ginagamit namin.
Kaya po may nakasulat ng infinito na yan. Yan yung may-ari, oh. Mapapanood siguro niya. Eger Odayanab. Banayado. Nahuhulog. Ayan, nahulog. Pumalag, oh, mga lods, oh. Hulihin mo na kaagad pagka may lumutang. Ilan na yan sila? 5 na yung lumubog. Pumapalag-palag ka pang punyeta ka, mamaya ka sa akin. Sige. Hulihin mo kaagad pag lutang. Ayan, dakma kaagad, al. So, yun. 5 na yung lumubog, oh. Yan, pag ginalaw natin yung tubig, oh. Oh, naka-steady lang sila. Ibig sabihin, nasa ilalim. Dami. Grabe, mawala pa kanina. Lutang ng lutang lang. Lubog? So, yun, last na yun. Lumubog na yung pinakalas. So, ibig sabihin ng mga lods, 1, 2, 3, 4, 5, 5 yung lumubog. May nakawalang 5 peraso. Then, may nahuli kaming 6 na karayom. So, 11 na karayom yung ginamit sa'yo. Huwag kang mag-alala dyan sa mga nakawala na yan dahil hindi na niya magagamit sa'yo yan. Susunugin namin mamaya yan. Panguhuli natin yung karayom na malaki. Para makita nyo kung gaano kalaki. Ang laking karayom na nun, lumulutang pa. Tignan nyo itong mga lodso. Yung 2 karayom sumasayaw pa. Ito yung isa. Kapit na kapit. Pumapalag-palag pa yung animal. Matindi galit dito kay Franca. So ito yung last na karayom. Pinakamalaking karayom na ginamit namin. Ang laki niya, no? Kita nyo. Lumulutang pa rin sa tubig kahit malaki. Hindi na to yung ordinary na karayom na talagang pang ritualan. May naligaw na malaki pero lumutang pa rin. So, meron siyang 6 na karayom na nandito, na nakatusok. Plus, may nakawalang 5. So, ibig sabihin, wala namang problema yan kung may makawala na 5, susunugin namin yun. So, ito ay mabaklasin natin. Saglit lang. Asan yung tirikan mo na bato? Lagyan mo na, tapos baklasan mo na to, rebuelta mo. Habang balik mo sa kanya yung mga pinaggagawa nila yan. So, parang 2 uri ng baklasan to. Isang baklasan sa bulong, isang baklasan sa kandila. So, yun, sana nanonood sa atin yung nagpa-ritual, matagal nang inaabangan to. Sabay ba yung tatlo? Sabay mo na. Dito na? Dito, pwede naman dito eh. Huwag lang dyan sa tapat ng Kaya lang, maglalaglagan yan, di ba? Sige, sa labas, pupunta na lang kita sa labas mamaya, iikot ko yung video. Para nakikita nila. So, yun, Franca. Ganun talaga. Sipin mo, tuloy-tuloy, dire-diretso. 11 karayom, lahat lumutang sa tubig. Pang 12, last na yun yung pang 12 na na lumubog. So, ibig sabihin, hanggang doon lang ang ginamit niya, 11 karayom. Minsan, meron kami pasyente na ganito, pamamaraan. Ubus talaga sa amin yung isang banig na karayom. Nasa 30 mahigit na karayom yung ginagamit sa kanya. Pero ang kagandahan doon, talagang baklas naman talaga kagad. May mga ginagamit din dito, hindi ko napapakita sa inyo yung mga sangkap na ginagamit. Ibinubudbud dun sa kandila. So pinakita ko lang sa inyo kung talagang kaya bang palutangin ang karayom sa tubig sa pamamagitan ng kapangyarihan ng orasyon. Hindi naman, yun, hindi naman bago yung pagdating sa spiritual kasi, yung barko nga lumutang sa tubig, ang laking bakal eh, yung karayom pa kaya. May mga biruan nga kasi sila. No? Sa noon, nagagamit ko sa kalokohan yan. Pag kailangan namin ng
pang-inom sa mga tropa. So, nagkakabiruan, nagagamit ko yung orasyon na yan noon nung ako'y binabinata pa. Gusto kong uminom, naiwan nila. Mauwi na daw sila. Balik lang sila sa 31. Dito sila mag-New Year. Patawag nga. Babalik kayo sa New Year, dito kayo mag-New Year. Sa 31 ha. Ba't tayo magpakita ni Panot? Babalik kayo rito. Yan, mga member natin ay magpakita ng mukha. Kumaway kayo. So dito sila mag-New Year. Yung iba sa mga member namin dito talaga nagpapasko, dito nag-New Year. Wala naman po problema yun kasi itong lugar namin, hindi po akin to. Ang akin lang dito yung lupa at itong bahay na tinitirikan. Pero yung charts, para sa lahat ng member yan. Kasi pinag-ambag-ambagan yan para maitayo. Kaya hindi ko pag-aari yan. So, may tulugan siya sa taas. Kapag pumapasyal dito yung mga member, gusto ditong tumira ng mga ilang buwan, ilang linggo. So, meron silang natitirahan. Ganun po yung proseso namin sa loob ng grupo. Nag-aambag-ambagan kami na nakikita nila at napapakinabangan nila. Di naman may pahintulot naman yun. Alin po yung may pahintulot? Binabalik-balikan niya talaga, grabe. Ang tindi ng galit, wala naman akong ginawa na masama. Di ko so akalain na ganun. So, kaya nga kung minsan ang pinakamahirap gawin, yung nanonood yung kliyente namin kapag ginagawa namin yung ritual. Kung nakita nyo bakit hindi ako nagpalutang ng karayom sa tubig, kasi dun sa labas kanina, pagdaan ko mga lods, pinasyat ako ng isang tagay. Isa lang naman. Hindi naman ako naglasing o hindi naman ako nag-inom, isang shot lang bilang pakikisama dahil mag-New Year naman at minsan lang naman mangyari din yun. So nakalimutan ko na may gaganapin pala ngayon, ritualan, tsaka yung prosperity tuturo sa inyo. So hindi akong gumanap. Si Mrs. ang pinaganap ko kasi may halo ng alak yung katawan ko. So sumat na ako ng isa lang. Isa lang talaga. Pero hindi na nasundan dahil pumasok ako. Nung nainom ko na, tsaka ako naalala na may gagawin pala kami. So sa amin kasi dito, patakaran dito. Hindi ko pinapayagan na magdebosyon yung mga miyembro ko kapag nakainom. Hindi ko sila pinapayagan na magdasal pag nakainom. O ritual o tuturuan. Dapat malinis yung ating katawang laman nahaharap sa pag-aaral o sa leksyon o sa iba't ibang pamaraan ng lihim na karunungan. Kung sila nga binabawalan ko tapos yung sarili ko hindi ko mababawalan, kagaya niyan, magre-ritual na kainom. So hindi naman talaga maganda. Kasi parang tatawag tayo ng espiritong banal tapos may inom tayo. Kahit sabi natin di naman lasing isang shot lang Hindi po katwiran yun. Basta sa amin kapag nahaluan na ng alak ang katawan, kahit isang shot lang yan ay hindi na talaga pwede. So bilang respeto. Kaya hindi ako ang nakita ninyong nagpalutang. Si Mrs. So, yun. Alan, laki. 3,399 star. Grabe, laki. Salamat po sa sa nag-send sa atin. Sa mga nagse-send. So, yun. Habang ginagawa ni Mrs. to. Uy! Maba na lang kwentuhan ninyo. Mag-ritual pa yan. Yung paano yan na sabi na ang buwan ng Fortuna okay sa kanya? Swerte sa kanya? Bakit ano ba itong mga dumating sa'yo? Mga client po na nagpapaturo sa akin. Saan yan? Sa Forex. Sa trading? Sa Forex? So yan mga lods, meron tayong member dito na bumuhos yung kanyang kliyente dahil sa Buena Fortuna. Sabi ko nga sa inyo, ang Buena Fortuna, basta nadadasalan nyo na maayos sa tama, maganda yung feedback o balik sa atin. Marami nang may hawak ng Buena Fortuna na medalyo natin na nagpatunay, di ba? Pinopost ko naman kung ano yung mga dumating sa kanila. Hindi ko pa nga nagdidibusyonan. Hindi mo pa na-dibusyonan yan. Hindi, ano naman yan, konsagrado naman dito. Tsaka nandun sa altar, pagka nagkukonsagra kami o nagdidibusyon, napapasama yan. Lahat ng mga medalyon dito na pinalilimusan namin, na nasa altar namin yan para kasabay ng pagdarasal namin. So ganun dito kasi sa amin, Lord, hindi namin pwedeng pakawalan yan na walang konsagrasyon.
Kasi tayo ang mabibitbit sa kahihiyan niyan pagka ganun. Yun nga, kita nyo yung feedback, no, ng Buena Fortuna. Hindi lang yan, yung nakaraan, di ba, may pinost din ako. Nakita nyo yung hawak-hawak yung perang ganyang kakapal. Pinost ko yun, nag-send sa akin ng kapal ng pera. Ewan ko kung saan niya nakuha, ng hold up yata yun. Hindi, joke lang. Hindi, ang kapal eh. Kahit... Sige, ingat kayo. Pandungan nyo si Nini, oh. Wala ba sombrero yan? Baka maunibago sa klema yan, ubuhin. Oy, Mangyan, uuwi ka na? Itim na itim ka, ah. Sama namin po ito sa Sa New Year. Oo. Dito ka mag-New Year? Ha? Tapos dito ka na mag-aaral? Dito ka na sa akin? So, yun. Ganun kasi dito, mga lods, no? Kahit buong pamilya nyo, dalhin nyo rito, walang problema. Sige, Ingat bro. kayo, ingat. Ingat kayo. So, ayun. Tips naman, idol, kung paano magsimula or paano ginagawa ang debosyon watching from Zamboanga City o kababayan ni Mrs. Ang pagdedebosyon, lods, ganito yan. Sa mga hindi nakakaalam, meron tayong tinatawag na paglilinis ng ating spiritual, no? Paglilinis. Bago tayo haharap sa Ama, bago tayo mananalangin, kailangan malinis yung ating kalooban, malinis yung ating isipan, no? Kahit kami, may mga problema rin naman kami na dumarating din sa amin kasi hindi naman kami Diyos para hindi magkaroon ng problema. Tao pa rin kami. Yung kaibahan lang, manggagamot lang talaga. So, bilang isang tao na nagkakasala, bilang isang tao na nagkakaroon din ng problema, na hindi naman may iwasan ng lahat ng tao yan. So, ang ginagawa po natin, naglilinis muna kami ng aming pagkakasala. So, ito ay ginagawa po namin ng 7 araw. Binabakbakan namin yung Anima Christi. So, ito, tip ko na rin sa inyo para may nanghihingi sa atin ng tip. Paano namin ginaganap yung debosyon? So, ang ginagawa namin yan, bago ko pag-debosyonin ang isang bagong miyembro, no, sa loob ng hunter ng aming samahan, so, binubugbog muna namin sila ng paglilinis. Yung paglilinis na yun yung 7 araw na Anima Christi, then, tatapat ito dapat sa Biyernes ng unang araw ng pagdidebosyon. First Friday ng pagdidebosyon. So, ayun. Kapag nakapagdinis na siya ng 7 araw, so handa na yung humarap. Kasi tandaan po natin, mapapansin po ba ninyo sa buhay natin, maging lang tayo, transparent, maging totoo tayo sa sarili natin. Napapansin po ba natin na bakit ang mga bata kapag nananalangin sa Diyos, kahit bubulol-bulol, kahit pa mali-mali yung sinasabi, kuminsan nakakatawa. 'Di ba? Hindi lang tayo tumatawa, pero sa isip natin medyo napapangiti tayo, na natatawa tayo sa sinasabi ng bata. Kasi minsan may mga bata na nananalangin pag kakain na, no, kuminsan nadadamay pa yung kalabaw. May mga bata na ganyan na naririnig ko. Salamat po sa magsasaka na nagtanim ng pagkain para may makain kami. Salamat po sa kalabaw na nag-araro. So, siyempre, pag naririnig natin, medyo mapapatawa tayo. Hindi lang natin pinapakita kasi nga nagdadasal yung bata. Sana po, bigyan nyo po ng trabaho ang papa ko. Diba, mga ganyan, na mga panalangin ng mga bata. Pero diba, parang walang imposible kapag bata ang nanalangin. Ang bilis tanggapin ang kanilang panalangin. Pero tayo, na mga may isip na, kompleto na tayo, bakit kapag tayo ay nananalangin na parang ang hirap-hirap niya tanggapin? So, simple lang. Ang Diyos ay galit sa makasalanan. Nasa Biblia yan. Sabi niya, kinamumuhian ko ang mga taong makasalanan. Ni hindi ko sila tinitignan, ni hindi ko sila pinakikinggan. So, kung tayo ay magdidibusyon at punong-puno ng pagkakasala ang ating katawan, yung nakasaad sa Biblia na kanyang sinabi, magaganap yun. Na hindi ko kayo titignan, ni hindi ko kayo pakikinggan. Kahit na anong panalangin natin, kahit hindi kayo magdebosyon. Manalangin ka man dyan, umiyak ka man, magmakaawa ka dyan, hindi ka diringgin yan. Yun yung katotohanan. Kaya sinasabi ko po sa inyo na ang panalangin ay may proper na pamamaraan.
So, kahit hindi po kayo magdasal ng Latin, kung ang inyong dasal ay Tagalog, no? O English man kayo, kahit taos puso pa yung inyong panalangin, kung nandyan ang pagkakasala, hindi maririnig ang inyong panalangin. Bakit? Kasi ang panalangin, kinamumuhian ang pagkakasala, kinamumuhian ng Diyos. Sinabi niya sa Biblia, kinamumuhian ko ang makasalanan. So, anong dapat nating gawin para kaawaan niya tayo, kalugdan niya tayo? Diba? So, yun po, ang pinakapamamaraan na gagawin natin is linisin muna natin ang ating kalooban, maging ang ating espiritual. So, bago namin iharap yan o isa lang sa pagdidibusyon, kailangan na ihanda namin. Hindi lamang po ang espiritual natin ang inihahanda, maging ang ating katawan. Kung First Friday, hindi ka pwedeng maligo, maglinis ka, half bath ka. No, hindi ka maliligo. Kasi yun yung patakaran na ibinibigay namin sa kanila. Hindi maliligo ng Friday kapag ka nagdidibusyon. Martes at Biyernes. Pero sa ibang araw, pwede kang maligo. Sige lang. So, iyon ay tinuturo namin sa kanila sa kaparaanan na iyon yung pamamaraan na ginagawa namin sa aming sarili at ina-apply lang namin sa kanila. Tinuturo namin kung paano yung ginagawa namin sa sarili namin. So, pagganap ang tawag doon. Ngayon, kung kayo ay magdidibusyon o mananalangin, kahit hindi dibusyon, mananalangin kayo, hihiling kayo sa Ama, sa tingin ninyo kung punong-puno ng pagkakasala at dumi ang ating pagkatao, ay diringgin ba niya? Samantalang sinabi naman niya sa Biblia na kinamumuhian ko ang taong makasalanan. So, ngayon, para hindi siya mamuhi sa atin, aminin natin yung pagkakasala natin, ihingi natin ng tawad sa Kanya, then, paglilinis ng ating spiritual, yung Anima Christi. So, kapag ka nakagawa natin yung mga bagay na yun, kahit na anong kahilingan ninyo, no, matutupad yan. Kahit ano pa yan, walang imposible kapag ka nagpatawad siya. Mararamdaman nyo naman yan kapag nagpatawad ang Amay. Parang nangingilabot ka, parang may kakaiba sa sarili mo kapag ka nananalangin ka. Then, kung ito ay nakapaglinis na, magdidibusyon na. So, yun yung tanong dito. Paano po ba magdibusyon? Bigyan nyo naman ako ng kaunting tip, sabi niya. No? Ang pagdidibusyon ay binubuo sa pamamagitan ng 49 days sa lalaki na tuloy-tuloy at walang patlang. Sa babae ay 48 days. Ano naman ang mga bawal kapag ikaw ay nagdidibusyon? Ipinagbabawal namin makipagtalik sa iyong asawa o sa iyong girlfriend. Ipinagbabawal din namin na kumain ng anumang uri ng karne. Ipinagbabawal din namin na uminom. Diba? So, ayun. Ngayon, lalong-lalo na yung pakikipag-away. Huwag kayong makikipag-away kapag kayo ay nagdidibusyon. Bakit po kailangan natin magdibusyon? So, ang kailangan lang ba natin ay proteksyon sa ating katawan para hindi tayo mapasok ng barang at kulam? Tigal po, palipadangin o ano man yung mahika na yan, sumpa, kamalasan. Hindi lamang po ganun. Kaya po tayo nagdidibusyon. Pag nagdidibusyon ka is devoted. Ibig sabihin, kasama ang iyong emosyon, kasama ang iyong pag-iisip, at ang iyong espiritu. Kapag ka napagsama-sama nyo itong tatlo na to, kapag kayo nagdidibusyon, tawag doon, pagganap. So, naintindihan nyo po ba yung sinasabi ko? Sana po naiintindihan nyo, medyo malalim lang, pero po yun yung katotohanan. Kapag kayo ay nagdidibusyon, ibig sabihin yan, pagganap. Langgam liksi, mapagpalang gabi rin sa iyo. So ngayon, kapag kayo ay nagdidibusyon, hindi lamang para kayo may protekta sa katawan. So ibig sabihin doon, kayo ay nagpapanata, kayo ay gumaganap. No? Gumaganap kayo hindi sa inyo para sa inyong sarili. Nandun kayo sa panuntunan o nandun kayo sa kasalukuyan na kayo ay nangangako at kayo ay nakikipagtipan sa banal na espiritu. Yung pinakamatindi doon, yung pakikipagtipanan sa banal na espiritu. Siguro naririnig nyo yung salitang debosyon sa iba, naririnig nyo yung salitang pagpupondo, pagpupoder, pero wala pa sa inyo nagpapaliwanag na ang ginagawa ninyo ay pakikipagtipanan sa Diyos. So kayo ay nakikipagtipanan sa Diyos, kaya maraming bawal. Kaya unang-una yung pakikipagtalik, kahit kasal kayo.
Kahit kasal kayo, wag kayo makikipagtalik kapag kayo ay nagdidibusyon. Dahil ang kinakausap ninyo ay mga espiritong banal. So kung espiritong banal yan nga sinasabi natin, di ba? Kaya nga po tayo naglilinis. Di ba? Sa spiritual. So dapat po ganun. Yung karne, hindi naman madumi yung karne. Bakit ipinagbabawal namin na kumain sila ng karne? Di ba? So ang ibig sabihin naman nun, parang ginaganap mo rin yung sa mahal na araw na bawal kumain ng anumang uri ng karne. So isinasabay namin yun na pagtuturo sa pagdidibusyon. So para natitrain na rin sila na wag kumain ng karne, wag mag-inom, lalo na pagka dadating na yung mahal na araw. Kasi nga po, sinasabi natin dito, nakikipagtipan tayo sa espiritong banal. So, hindi tayo sa mga tambay sa kanto nakikipag-usap dito. Pag tayo nagdidibusyon, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Tayo'y patawarin, tayo'y kalugdan, tayo'y pagkalooban ng kapangyarihan na balutin niya tayo ng pambihirang kalasag na salita upang hindi tablan ng mga kapahamakan, ng disgrasya o itim na mahika na gawa ng kasamaan. So, paano niya ibibigay yun kung yung katawan natin, naglinis ka nga, ilang araw, nakakagawa ka naman ng iba. Kaya nga po pati pakikipag-away, hindi po namin pinapayagan. So, dapat kapag kayo nagdidibusyon, malamig kayo, palipasin mo lang, ipunin mo na lang yung galit mo. So, hindi naman natin sinasabi na pagtapos mo magdibusyon, bugbugin mo na yung kaaway mo. Hindi naman po ganun. Hanggat maaari, kung makakaiwas ka, no, gawin mo. Ngayon, kung di ka na makapagtimpi, nakapanakit ka ulit, uulit ka sa umpisa. So, nalaktawan yung iyong pagdidibusyon ng isa, hindi pa pwede. Kailangan magsimula ka ulit. Kung hindi first Friday, last Friday. So, ganun po yung uri ng pagdidibusyon. So, sana naiintindihan po yan nung ating nagtanong sa atin. Bakit naman kailangan magpondo? So ito, duduktong ko, no? Duduktong ko. Bakit po kailangan magpondo? May mga nagtatanong, paano ba, Commander, makapagpapagana kami ng orasyon? Minsan may mga orasyon na hindi gumagana kapag inuusal namin. So, naano lang ako, may mga nababasa kasi ako na mga tanong. So, ayun mga lods, ano? Bakit kailangan magpondo? Marami po kasi nagtatanong sa atin, bakit hindi namin mapagana yung mga orasyon? Bakit minsan hindi kami makapagpagaling sa ginamit namin na orasyon na to? So kasi po, minsan kailangan po ng katawan natin ng pondo. Magpondo kayo. Yung pondo, parang ano po yan, charger. Nag-iipon kayo ng kuryente, parang power bank. Iniipon nyo yung kuryente doon sa power bank. Para pagka nalobat yung cellphone ninyo, magagamit nyo yung power bank na pan-charge dun sa cellphone. So, sa atin naman, kailangan natin ng pondo para yung pondo ang magpapagana dun sa mga orasyon. So, yun. Sana po naintindihan yan kung bakit may pondo. Bakit naman daw may poder? No? May mga nagtatanong yan. Ano ba yung poder? Ang poder ay isa pong salita na maihahalin tulad sa salitang pader o harang. Iyan po yung bukod yung dibusyon, bukod yung pondo, bukod yung poder. So itong poder naman, ginagamit ito yung kalasag na baluti sa ating katawan, makapangyarihang salita o divine words na isinusuot natin. Yan yung sinasabi sa Biblia, na isuot ninyo ang kapangyarihan na kalasag na aking salita. So yun yung sinasabi sa Biblia. So kung minsan ang lalim ng Biblia, pero kailangan maurok natin yun, maintindihan natin yun. Yan ay related pa rin sa ginagawa sa spiritual, na sinasabi ng Diyos, isuot mo ang kalasag na aking salita. So, iyon, yung kalasag na kanyang salita, iyon yung isinusuot natin sa ating katawan upang tayo madepensahan. Iyan po yung tinatawag na poder o harang. Barrier yan. No? So, iyon, yung sinasabi ko kanina, nakalimutan ko, sundan ko lang. Bakit kailangan yung linisin yung pagkakasala ninyo para ang mga panalangin ninyo, mga simpleng panalangin nyo ay marinig ng kahit taasan? Kasi yung pagkakasala, barrier yun. Yun yung harang eh.
ito ka tao, yung panalangin mo, hindi makakit sa taas kasi hinaharang ng iyong pagkakasala, ng barrier. So, anong gagawin? Linisin mo, tanggalin mo, para yung panalangin mo dire-diretso sa taas at makaabot sa kinaroroonan ng Ama. So, ganun po yun. So, kaya naman, tawagin mo ang tagapamagitan. Yung tagapamagitan natin, nag-iisa yan, ang ating Panginoong Jesucristo. So, padaanin mo sa Kanya. Kaya yung mga nagsasabi, hindi, direct ako nananalangin eh. Direct ako nananalangin, diretso na ako sa Ama, wala nang paligoy-ligoy pa. So, yung mga ganun mga paniniwala ninyo, yung mga paniniwala ng iba niyan, bala kayo sa paniniwala ninyo, wala kami pakialam doon. Basta ako, ang sinasabi ko sa inyo, hindi ibibigay ng ating Panginoon, ng ating Amang nasa langit, ang kanyang anak upang hindi gawing tagapamagitan. So, yun yung sinasabi sa Biblia. Ipagkakalob ko ang aking anak upang maging tagapamagitan ninyo, patungo sa akin, at upang magkaroon ng katubusan ang inyong mga pagkakasala. So, ipinagkalob niya yung kanyang anak. So, sinabi ng Diyos, ipagkakalob ko sa inyo, kung hindi ka na talaga marinig, gumamit ka na ng tagapamagitan. So, ibig sabihin, yun yung connection natin, paakyat dun sa taas, na hilingin mo na, o Panginoong Jesucristo, Yeshua Masiya, Panginoon namin banal, na sa pamamagitan mo ay maririnig ng aking Ama at aabot sa Kanya ang aking panalangin. Iakyat mo po sa Kanya ang aking mga panalangin. So, mga ganun, gamitin natin yung karapatan natin. Kasi tayo may karapatan, binigay ng Diyos yan eh. Binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na bigyan ng tagapamagitan. Yan po ang ginagawa o trabaho na inutos sa ating Panginoong Jesucristo. Iakyat sa Kanya ang ating mga panalangin. So maraming hindi nakakaalam niya na mga ganyang klaseng pamamaraan. At iyan ay makikita sa LNK at sa Biblia. So marami kasing mga bagay ang sa spiritual na sinasabi natin napakalalim. Minsan naman hindi natin naiintindihan o kuminsan alam naman ng iba, ngunit hindi nila ginagawa. Binibigyan nila ng pagpapalipas, o hindi binibigyan ng pansin o pagtanaw. Basta sinasabi nila, ako mananalangin sa Diyos. Paano ka nga pakikinggan ng Diyos kung ang katawan nga natin o ang iyong sarili ay punong-puno ng pagkakasala? Sapagkat sinabi niya, nang nagkakasala ay aking kinamumuhian. So, paano yan kung nandyan yung barrier? So, gagamit tayo ng tagapamagitan. Tatawagin natin ng ating Panginoong Jesucristo, o yung iba, yung mga mensahero, yung mga anghel, yung mga ganyan. Yung iba kasi hindi naniniwala sa anghel eh. Marami mga reliyon ang hindi naniniwala sa anghel, pero naniniwala sila kay Kristo na iyan ay tagapamagitan. Halos 80% sa mga relihiyon ang naniniwala na si Kristo ay tagapamagitan. 20% lang ng ibang reliyon ang hindi naniniwala. Maging sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi iba-iba naman ang reliyon eh, kagaya ng Buddhism. Ang Muslim, kilala nila ang Panginoong Jesucristo pero hindi nila pinaniniwalaan na ito ay tawag dito, isinugo ng ating Ama. Kilala nila ang Panginoong Jesucristo. Kasi bakit ko naintindihan at bakit ko nalaman? Kasi po nagbalik Islam din ako dati. No, nagbalik Islam ako. Lumibot-libot ako sa ibang reliyon na hinahanap ko yung kaligtasan. So, yun, napakalalim ng iba't ibang pananaw ng iba't ibang reliyon. May kanya-kanya silang pinaniniwalaan, may kanya-kanyang doktrina at nire-respeto ko yun. So, dahil sa akin, na hindi ko makita doon sa iba't ibang reliyon na yun, yung hinahanap ko. So, sa spiritual ko nakita. Yun ay respeto na rin. Respeto na rin sa lahat ng relihiyon, maging anumang klaseng relihiyon yan, Islam, Buddhism, Catholic, INC, o ano pa, mga relihiyon, bilang sa atin, bilang respeto yun. Kung nakikita man natin na mayroong Catholic iglesia, debate o debate ng mga page, huwag na po tayo makisawsaw dun. Kasi unang-una, kapag galit ang Diyos kapag sa mga debate, ayaw ng Diyos na ganyan. Di ba sinabi nga niya, huwag niyong pag-usapan huwag niyong banggitin ang aking pangalan sa mga bagay na walang kapararakan. Sa tingin natin, matutuwa ang Diyos kapag pinagtatalunan siya. Hindi po. Masasabi lang natin na nakikipagpatalinuhan sila, nakikipagtalastasan sila sa Biblia. Pero para sa akin, sa pananaw ko, hindi tama na pinagdidipatihan o pinag-aawayan ang pangalan ng Diyos. Kasi ang Diyos nga ay kapayapaan eh.
Gusto nga niya payapa eh, tapos tayo naman mag-aaway-away. Hindi siya natutuwa dyan. So kung nakikita natin ng mga ganun yung iba't ibang reliyon, hayaan na natin sila. Huwag na tayo makiano dyan. Kasi iba naman yung mundo natin, nasa spiritual tayo eh. Sa spiritual, mas malalim yung ating pagkakakilala sa Diyos. No? Bagat lagi ko naman sa inyong pinapaliwanag. No? So, Commander Leon, pasensya na sa tanong ko. Pero sana mapansin, meron po bang certain, ano tong certain, na dasal para sa debosyon, pondo at poder? Kung meron po, pwede po ba ako makalimos? Salamat po. So, hindi mo na kailangan limusan. Ako hindi nagpapalimos ng mga ganyan. Yan ay pinopost ko. Masipag ka lang manood ng YouTube channel ko, may kita mo, ang dami kong pondo, poder, bakod, no? Iba-iba po yan. Iba yung pondo, iba yung poder, iba yung bakod, iba yung debosyon, iba-iba yung mga yan. So, lahat yun ng pwede kong ibigay na poder, pondo, bakod, debosyon na i-post ko na dito sa aking account. Hanapin nyo lang, pagkatsagaan nyo lang. At sa ibang araw siguro may pagkakaloob ko ulit. Siguro i-repost ko. Lalo na doon sa mga may wifi. Kilimansi, ano daw ang bawal sa mga medalyon? Paulit-ulit na tayo dyan na paliwanag sa mga bawal sa medalyon. Huwag dalhin sa sementeryo, huwag dalhin sa lamay sa mga patay, kung dudumi ka sa loob ng CR. Pinaliwanag ko na rin kung bakit kapag ikaw ay dudumi sa CR, bakit wag mong ipapasok ang medalyon mo. So, papaliwanag ko ulit. Kasi po, ang ating tinatawag at ang ating binabanggit ay divine words. Divine words yan, mga Lods. Kung yan ay divine words, ikinakarga mo. Ito yan eh. Explanation, ano? Marami ang sinasabi, gawa ng tao lang yan. Tanso, bakal, kahoy, gawa lang ng tao yan. Namumuhi ang Diyos dyan. Ang sinabi ng Diyos, ni huwag mo silang sasambahin. Diba? Anumang uri ng gawa ng panday, na gawa ng tao, sabihin na natin gawa ng tao, huwag mo daw sasambahin sapagkat ako ang Diyos na sinasabi niya na namumuhi sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang medalyon hindi dapat dinidiyos. Kasi isa lang ang tunay na Diyos. Kaya nga para hindi kayo magkamali, explain ko sa inyo. Kaming may mga medalyon o naniniwala sa medalyon, ito ay hindi namin sinasamba o hindi namin ginagawang Diyos. Ito ay tinuturing naming pondohan. Tandaan po natin pondohan. Isang uri ng bahay. Yung bahay, hindi mo matatawag na bahay kung walang nakatira. Tandaan po natin to. Kung ito hindi nyo naririnig sa ibang pinapaliwanag, siguro hindi nila naiintindihan yung kanilang ginagawa. Ito kaya ako'y pinapaintindi sa inyo, bakit tayo may mga live, bakit tayo may mga vlog tungkol sa pag-espiritual, para makaunawa yung mga taong nasa espiritual. Ang medalyon, hindi dinidiyos, hindi sinasamba. Tandaan po natin, kapag ginawa nyo yan, nagkakasala na kayo sa tunay na Diyos. Sapagkat isa lamang ang Diyos na pwede nating sambahin at pwede nating paniwalaan. Yung Diyos amang nasa langit, yung the Creator. Yung lumikha ng lahat, siya lang ang makapangyarihan sa lahat. So bakit merong medalyon? Yan, mga debate sa amin, lagi na dinidebate yung mga may mga medalyon. So ito na yung kasagutan para sa mga katulad nitong mga hukluban na to, ang pag-iisip. Ipinipilit nyo kasi yung maling nasa isip na dinidikta ng kulang ninyong pag-iisip. Kulang yung pag-iisip ninyo. Kung ano yung nakadikta dyan, kung ano yung maisip ninyo, yun yung sasabihin ng bibig nyo. No? Para kami ay pasaringan ng mga naniniwala sa medalyon. Sasabihin nyo, sabi nga ng Diyos,
Huwag nga daw sumamba sa mga ganyan-ganyan. Sinasamba po ba namin? Yun ang tanong. Sinasamba po ba namin? Ginagawa ba namin Diyos ang medalyon? Ito yung kapaliwanagan sa inyo. Pagkakataon yung marinig to sa mga hindi naniniwala sa mga ganito. Ito ay hindi namin Diyos. Ito ang tawag namin ay pondohan. Katulad ng isang bahay. Hindi mo matatawag na bahay ang isang bahay kung walang nakatira. Handaan po ninyo. So, paano yun? Etong pondohan na to, dito namin, yung kanyang debosyon, yung kanyang dasal, dito namin ibinubulong, dito namin ipinupondo. No? Then, hinihiling namin na yung mga bidalyo na yon, habang kami ay nananalangin, lagyan niya ng kapangyarihan na protektahan kami. Mula sa kanyang kapangyarihan, basbasan niya ng kanyang banal na kapangyarihan, itong mga medalyon na to upang magamit namin na proteksyon sa araw-araw. So sana naiintindihan niyo yan. Yung iba, mga pilosopo sabi ng iba, Diyos lang naman na nagbibigay ng proteksyon sa atin paano kung busy? Pilosopohan tayo, sige, pilosopo rin sagot ko sa inyo. Paano kung sa dami ng tao niyan busy? Diba? Total, pilosopo naman ang sagot ninyo Di pilosopo na rin ang sagot ko. Hindi, doon lang tayo sa real talk, no? Sa realidad lang tayo. No? Sa realidad, hindi naman talaga mangyayari na magiging busy ang Diyos Kaya nga gagawa tayo ng isang kaparaanan upang magkaroon ng ibang way sa kaligtasan. No? Kung naiintindihan ninyo, kung nakukuha ninyo, maging transparent kayo, buksan nyo lang isip nyo, huwag nyong isara doon sa sarili nyong pinaniniwalaan. Hindi po namin ito sinasamba. Iba yung pagsamba, iba yung paniniwala. Tandaan po natin iba yung pagsamba, iba yung paniniwala. Baka mamaya salita kayo ng salita na sinasamba o Diyos, hindi nyo naintindihan yung inyong mga sinasabi. Ang sinasabi namin dito, ito ay pinaniniwalaan namin na binabasbasan ng kaitaas-taasan at ito ay pondohan upang magamit namin sa pang-araw-araw na aming pangangailangan. Isa lang naman talaga ang pangangailangan at isa lang ang magbabasbas dyan, yung Diyos. At nasa Kanya na yan, kung babasbasan niya yan at lalagyan niya ng kapangyarihan, wala na kayong pakialam dun. No? Ngayon, kung kayo ay nakikialam pa rin, bahala kayo sa buhay ninyo. So, basta sa amin, ito na ang aming kapaliwanagan sa mga nasa espiritual. Bahala kayo sa buhay ninyo kung yan ang paniniwala ninyo. Basta kami, kung ano pinaniniwalaan namin, yun yung gagawin namin. Maraming mga pilosopo din kasi talaga. Uminom ako ng alak habang suot ko po yung medalya ko. Okay lang yan. Huwag ka lang uminom ng alak nakainom ka ng alak tapos nagdidibusyon. Yun yung bawal. No? So, kung yan ay umiinom, ako nga, sumat nga ako kanina, isang shot. Dahil napadaan ako, pagbaba ko ng sasakyan, ng kotse, galing kami sa labas. Pagbaba ko ng kotse, andyan yung mga kapitbahay, bilang pakikisama, pinashot ako ng isang shot lang. Then umakyat na ako, bilang pakikisama, suot ko din naman itong mga medalyo na to. Wala namang problema dun Bakit kapag ikaw ba ay nag-inom, nagkasala ka na? Tanong ko sa inyo, kapag ka umiinom ba o ang isang tao nagkasala na? Ang pagkakasala, sinabi sa Biblia, huwag kang maglasing. Hindi pilosopong sagot yun. No? Hindi pilosopong sagot yun. Kristo nga nag-inom kaya nga po may Last Supper. Pare nga umiinom namumulutan pa ng ostya. Hindi ako nakipagpilosopohan sa inyo. Hindi naman bawal mag-inom ang bawal yung maglasing. Tapos yung mag-amo ka, magwala ka. Yung gumawa ka ng katarantaduhan dyan, yun yung bawal. Kasi ang sinasabi po kasi dyan, hindi ko binibigyan ng katwiran yung pag-iinom Sinasabi kasi ko kung bakit mismong Diyos ang nagsabi na bawal lang maglasing. Kasi paglasing na tayo, hindi na natin makita yung ating sarili. Kung ano-ano na yung ginagawa natin. Kaya yun, hindi talaga pwedeng maglasing dahil nawawalan tayo ng kamalayan. Nawawala tayo sa sarili, nahuhubad natin yung spiritual, nagkakasala tayo. Pero kung inom lang, na alam mo naman yung ginagawa mo, tas sa tingin mo sobra na, di uwi ka na, mga ganun. Pasyat-syat lang ba? Hindi yung lasing talaga. Yung mga, totoo sinasabi ko sa inyo, batang pare nagiinom. Diba? Sa mismong misa pa. Ang Panginoong Jesucristo nag-inom. Kajaming pa niya yung 12 apostol. Actually, 13 nga na apostol yun
kasama si Maria Magdalena, di ba, apostolesa siya. So hindi lang talaga matanggap ng mga pari na maging apostolesa siya. Kaya tinanggal yung kanyang libro bilang apostolesa o tinanggalan ng karapatan. Pero hindi nila magagawa matanggalan ng karapatan niya bilang apostolesa dahil si Maria Magdalena ay ang pumili dyan ang Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Biblia na sinabi sa kanya, Panginoon, bakit po kasama niyo yung babaeng bayaran na yan ng makasalanan? Ano ba ang sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa mga tao na yon? Sige nga, dumampot kayo ng bato. Dumampot kayo ng bato. Tapos, batuhin ninyo ang babaeng itong makasalanan. Kung nakikita ninyo sa sarili ninyo na kayo'y walang pagkakasala. May bumato ba? Di ba wala? So, may isa pa pangalawa pang sinabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ako'y naparito para sa mga makasalanan, hindi para doon sa mga taong matuwid. So, yun ang pinunta ng ating Panginoong Jesucristo dito. Tama naman, di ba? Nagpapako siya sa krus. Kaya siya pumunta rito para sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Pumunta siya rito para sa makasalanan, hindi para doon sa mga taong tuwid. Tuwid na yun maliligtas na yun Ba't pa niya ililigtas yun? Diba? Ang kailangan iligtas yung mga makasalanan. Yun yung mga taong tulad natin, na mga makasalanan. Aminin lang natin sa sarili natin, huwag tayong magmalinis. Dahil habang tayo ay nabubuhay sa mundo, lahat tayo nagkakasala. Ika nga pasintabi sa lahat ng mga kumakain. Lahat ng ating tae ay mabaho. Walang malinis. Yun na yun. Tsaka ka magmalinis kapag mabango na yung tae mo. So, yun lamang po talaga, no? Isang pilosopong katwiran ko. Walang matuwid dito sa lupa. Kahit yung Biblia ay nagsasabi na walang matuwid ni isa nga, wala nga. Yung sinasabi sa Biblia. Kaya alam naman natin na tayong lahat ay nagkakasala. Bagamat hindi man natin sinasadya minsan, pagkakasala pa rin. Maliit nga daw o malaki, di ba? Pagkakasala yan. At iyan ay pantay-pantay na kasalanan. So, sa akin kasi pag nag-aaral ako, kapag hindi ko maintindihan, bumubuklat ako ng Biblia. Kapag masyadong malalim na yung lihim na karunungan na inaaral ko. Kasi ang kasagutan niya nasa Biblia din. Bakit nasa Biblia ang kasagutan ng LNK, ng lihim na karunungan ng LNK, KND, KOG? So bakit nasa Biblia? Kasi nga po, yung LNK, KND at KOG, dati yan, mga nasa Biblia yan, nakasalansang. So iisang salansang lang yan. Ngayon, nang nagkaroon ng reliyon na tinatawag na Katoliko, hindi naging pabor yung ibang mga aral na yun sa kanilang tinatag na reliyon. Binaklas nila, tinanggal nila yung ibang mga aral, kagaya ng aral ni Haring Solomon, aklat ni Judas, aklat ni Maria Magdalena, yung kasaysayan niya. So tinanggal yan ni Enoch, di ba? Tinanggal yan. So maraming mga tinanggal sa Biblia na kuminsan hindi ko mahanap doon sa LNK yung lalim, hahanapin ko sa Biblia. Dati kasi magkakasama yan. No? So dahil niya yan ay dating magkakasama, so iisang kasagutan lang, nasa Biblia pa rin. 'Di ba? Meron bang hayop na hindi pinasakay sa Noah's Ark? Kung tatanong mo sa akin yan, hindi naman ako pamilyar sa lahat ng mga hayop nung panahon pa ng Noah. Kasi maaaring may mga iba pang species na ayon sa siyensya, may iba pang mga species na nabubuhay noon na hindi nakikita na sa ngayon. So maaari, kung sa siyensya natin tatanungin maaring, pasarangan ng pinto. Ang ingay naman ng motor na yun. Hindi pa New Year So, yun mga lods, may mga species na nakita, mga buto at DNA na nakita ang siyensya na mga nabubuhay noong panahon nang hindi pa nagaganap ang unang paghuhukom o yung baha. So, ibig sabihin, meron hindi nakasakay. Hindi natin alam. Tsaka hindi ko rin kabisado ang lahat ng uri ng hayop. Kung yun ang tanong mo, sa tingin ko, maaaring oo, maaaring hindi. Kung magkaaway kasi ang science, tsaka science theory at Bible theory, magkaiba sila ng sagot. Hindi nga sila naniniwala sa Noah's Ark pero nung natagpuan nila yung
bundok na sinadsaran ng arko. Nakita nila na iyon ay may pagpapatunay na ilang daang taon. Tsaka na sila na ulit na, yung ibang mga siyensya naniwala na ulit sa Diyos. Iniwan yung kanilang pagiging scientist. No, kasi may mga pruweba na talagang totoo yung Noah's Ark. So, ngayon, yun yung aking kasagutan sa tanong mo. Pero, pag pinanood mo yung Noah na palabas, pati nga yung hayop na pag-uugali ng tao, nakasakay, nakapagtago. Itinago nung anak ni Noah dun sa kamalig. Nakasakay yung tiyuhin o yung kapatid ni Noah na masamang ugali. Diba? So, yung hayop nga na pag-uugali, nakasakay. Yung pa kayang mga hayop. So, hindi natin alam. Ang natanging nakakaalam dyan ay si Noah kung naipasok niya lahat. So, yun lang aking kasagutan. Hindi ko masasagot lahat yan kasi unang-una, ang mga libro na mga hawak natin yan, kung minsan, masasabi man natin na kompleto pero hindi pa rin. May mga ibang mga libro na hindi kompleto ang pahina. No, mga nawawala, mga missing piece na tinatawag sa mga libro ng LNK. Na kahit kami nagtataka, bakit itong libro na to kulang ng pahina? Yung pala, yan kasi hindi naman talaga libro totally noon. Yan ay mga tablet kung tawagin nila. Mga bato na sinulatan. Tapos pinagsama-sama, pinagkasunod-sunod hanggang sinalid sa isang libro. Kaya yan ay muling nabuo pero hindi buong buo. No, hindi lahat ng libro buo. Kahit yung kay Moises nga yung aklat ni Moises, 'di ba, hindi naman buo talaga. May mga missing page din doon na talagang, pero nung nakuha na ninyo yun on in order ninyo, pag tinanong ninyo, bakit may missing page? Talagang ganyan, talagang wala, hindi na buo, 'di ba? Ganyan yung mga sagot nila. So, ayun, yun yung katotohanan. Yung mga hawak natin ngayon na mga libro, may mga missing page na talaga diyan. No, inaayon na lang nila, halimbawa 89, 80 yung kasunod. Tapos hindi nila mahanap yung number 80, 81. Gagawin nila, i-adjust nila yan. Yung 81 gagawin nilang 80. Pero doon sa nakasulat, may makikita tayo parang putol. So ganun po ang ginagawang kapamamaraanan diyan nung panibagong nagsalin o naglapat. No. So dati wala naman mga Tagalog yan. Itong mga LNK ngayon nasalin sa bagong Tagalog. Nasa na yung gagawin mong ano? Okay na ba? Naka-ready na yan? Papaliwanag ko rito. So ito na po yung ating mga lord sa mga nag-aabang. Ito na po yung tinatawag nating prosperity bowl na tinatawag yung pampaswerte sa mga nag-aabang. Medyo napahaba lang yung usapan natin kasi nagpe-prepare si Mrs. Tinagalan niya talaga para tumambay kayo ng matagal. So, eto na, gagawin natin. Ang laki, 3,549 star yung ipinagkalob sa atin. Maraming salamat po sa inyo sa nag-send ng star sa atin. Ang laki. So, ito na po yung prosperity na gagawin. Paano mo may papaliwanag yan? Ginawa mo na lahat. Hindi, gawa na yan Dapat habang ginagawa mo yan, pinapaliwanag natin katapat sa video. Diba? Okay na, lagay mo na dito. Explain ko na. So yun, ginawa na ng tuloy-tuloy ni Mrs. Paano natin may step by step to? Ito. Gaganunin ko na lang. Laurel. Saan may lalagay yung laurel? Ikaw mag-explain yan. Ikaw ang gumawa niyan. Kung ano yung ginawa mo, explain mo dito sa video. Paano nga? Ano yung isa na yun na walang laman? Cotton. O cotton, lagyan mo muna ng cotton. Habang ginagawa mo, lagay mo na rito. Ako mag-explain yan. Dapat ikaw ikaw naman gumawa niyan Ay, wala na palang laman. Dito na lang ako po. O, lagay mo na dito. Habang ginagawa mo, dito ka na yun.
explain sa kanila. Dapat hindi ganyan eh. Dapat habang ginagawa mo, explain mo kung ano yung nilagay mo. So, ito yung prosperity bowl na tinatawag natin mga lods. Tinuluyan na ni Mrs. eh. Ewan ko kung inaantok na to, tinatamad ng, sabi ko siya mag-vlog nito. Ito mga lods, bowl na punong-puno. Kahit hindi puno, hindi masyadong puno, bigas. No? Bowl na may bigas. Prosperity bowl to, no? So, ito naman, asin. Lagay nyo sa maliit na baso. Then, yung pera na mga tagbe-20. Yan, kita nyo yung coins na tagbe-20. Nilagay ni Mrs. dyan. Tapos, mamaya na kayo magtanong, nuts. May na-explain ako rito. So, ito ay tubig. Yan, tubig. O, kita mo, nahirapan patuloy ako. Kalukuhan mo eh. Sabi ko na explain muna natin eh. Dapat na isabay na yan habang ginagawa mo. Bulak, asukal. So, may formation to? Kung saan mo ilagay, yun na yun. So, walang formation. So, ang unang nilagay ni Mrs. asin, bigas, pinakamalaking lalagyan, bigas, asin, barya, tubig, bulak, asukal. So, yun yung 5 na inilagay niya dyan. Pang-6 itong bigas. So, ngayon, ito naman yung mga chocolate na coins ng mga incheck. Yan yan. Ito, may mga nilagay pa siyang platops, tapos coins, tapos yung coins ulit. Malalaki. Sarap kainin nito. Kainin ko kaya to. Chocolate. So, yan. Mga chocolate yung laman yan. Mga lods, no? Then, may tagi 100. Tinali niya ng kulay pulang, tawag nito, ribbon. Tinali ng kulay pulang ribbon. Yan, yung tagsi 50. Ganun din, tinali niya ng kulay pulang ribbon. So, walang bilang to kung ilang 100 yan. Wala. O, wala. Wala daw mga lods. No? Ito naman, ano naman laman nito? Pera. Dollar. Dollar. Sure ka? Nung oo. Ah? 100. So, ang laman po nito mga lods ay 100. Binulong pa, nahihiya. O, tapat ko kaya sa ito. Dapat ikaw nag-explain nito. Hindi po kasi siya sanay mag-vlog mga lods. Sanay yan, manggamot. Yan, pag nanggagamot yan, tutukan mo ng camera, walang pakialam yan. Magsisigaw-sigaw pa yan. Baklasin mo. So, ito mga lods, no? Tag-100. Bala kayo kung gusto niyo lagyan ng 1,000, 500, pwede naman, di ba? Oo. So, yun mga lods, kayo na pong bala. So, yan yung prosperity. At ito. O, yan. Itong 7 laurel. Saan nilalagay yan, no? Lagay mo rito. May bigas. O, paano? Iahagis dyan? Hindi. O, hindi. O, di, ano mo rito? Explain mo rito. Maliit kasi yung dahon. O, lagay mo na. 4, 6. Kulang pa isa. Kanina. So, yun. Ano yan? Basta na lang dahon ng laurel o... Buong laurel. O, yun. Explain mo. Kailangan explain mo yan. Alam mo yan. O, alam ko. Sila alam ba nila? Explain mo. O, kanino tong ano na to? Sa'yo, di ba? O, dapat ikaw nag-explain. Kailangan buong dahon, walang punit, walang butas. Kailangan buo. O, galit ka na. Anong klaseng vlogger to? Hindi makausap ng maayos mga lods, no? So, madami kaming dahon ng laurel, ayan mga lods. Kasi pinapausok namin dito yan kapag Biyernes Santo. Kasi nag-a-attract po yan ng good vibes, magandang enerhiya, tubo. Hindi, may punit. Yan mga lods, dapat walang bahid. May punit, mga ano. So yan, 7 na. Balik mo na yan. Pakita mo na sa kanila kung paano.
lang kasi. Ay, yung ano pa, yung tree. Anong tree? O, saan mo lalagay ang money tree na yan? Diyan, eh. Paano may lalagay? Sa bigas. Usog ng konti. Usog ng konti. Paano nga? Ang tumal naman ito magpaliwanag. Sige, lagay mo. Para makita nila kung paano ang formation ng lagay niyan. Kailangan ilagay ko muna yung ano. Yung Dahon, no? Lalagay daw niya muna yung mga dahon, mga lods. Ano to? So, yun, 7 leaves ng ano yan? laurel. Kala ko talahib. Dahon ng paminta. O, yan, dahon ng paminta. Laurel sa English. Maliliit kasi yung dahon natin. Hindi naman laurel yan sa English eh. Ano? Bay leaves. Hindi din. Ano? Yung ano kasi. So, yan mga lods, ipalibot nyo yung dahon ng laurel. Bago mag-Christmas, sana New Year, sana makagawa kayo nito. So, eto, saan mo ito lalagay? Sa tabi rin. Sa tabi ng... Pwede yan dito. O dito. Usog. O pwede din sa gitna. O sa gitna. Hawakan mo to ako mag-uusog. So, yun mga lods, yung money tree ninyo, ilagay ninyo dito sa bandang gitna. O, lagay mo. Singit mo, dali. Dito. Tapos, ilalagyan pa yan ng coins, yung ano. No, bay leaves daw sa English, hindi laurel. So, ayan mga lods. Alin ang lalagyan ng coins? Dito. Palito. Ang tamad mo kasi magsalita eh. Nung klase kaya to, nagtuturo ng prosperity ritual na kanyang ginagawa. Hindi, asan yung barya mo? So, yan mga lods, yung sinabi ko kanina, asin, Tagbe 20. barya, matagbe 20, tubig, ito, hindi makita yung tubig, ayan. Bulak, asukal. So, yung tagbe 20 na barya, inilagay ni Mrs. doon sa pagitan ng dahon ng laurel. Yan. Na siya. Tapos dito yung Yung coin na pabilog. Ano ganun? Yung coin ng inject. Oo, nasa na yon? Wala kang dinala dito kanina. So, yung ganito ang itsura nun, yung sinasabi niyang coin ng incheck mga lods, ganito. So, yun yung ilalagay niyo dito sa gitna. Di kulang yung mo, nasa na? May binili tayo nun. So, yun lang yung kulang, yung coin ng incheck. Ba't yan mo tinitignan? Baka meron dito. Hindi pwede dyan. Bumili ka nun eh. Hanapin mo yung binili mo. Huwag mong galawin yung mga pang ko dyan. So, ayan mga lods, diba maganda tignan. Ngayon, may mga space pa rito. Bahala kayo kung ano ilalagay nyo dyan sa mga space na yan. Kung gusto ninyong dagdagan ng mga green jade, crystals, para yung mga na-attract nito na mga negative vibes ay nililinis ng crystal. So, pwede nyo siyang lagyan dito. Kasi yun yung panlinis. So, ganyan lang kasimple mga lods yun. Lagi yung pera, talian ninyo ng pulang tela. Pag ako yan, tinatalian ko pa ng pulang tela to. Yung katawan yan. So, kung ako ang gumawa nito, pero hindi ako ang gumawa nito, si Mrs. naman ang gumawa nito ngayon. At sa susunod kasi, ito naman, ang gagawin ko, actual kong ipapakita sa inyo kung paano ginagawa yan. Mga itlog-itlog na yan.
So, iyon ay dito namin ilalagay sa malapit sa pintuan namin. So, ito yung mga ano natin, oh, mga tela natin ng bukas na natin lilinisin to. May tirikan kami ng kandila dito kasi kapag kami ay nag-aano ng pampaswerte. So, dito ko muna siya ilalagay. Tatakpan ng kandila. Ano ba yung kumakanta na yun? Para may concert ah. O dito muna, yung ano. Daming barya oh. Buhatin mo na to, lagay mo na dun. Yan mga lords, yung ginawa ni Mrs. na prosperity. So dito sa may bakante na to, pwede natin lagyan ng kristal. So pwede tayong kumuha ng kristal dito. Ito yung sinasabi natin na panglinis ng mga negatibo. Kung bakit may mga kristal ako dyan. Ayan, bago pumasok ang taon, lilinisin namin yan mga yan, tatanggalan ng alikabok. Bago namin ilagay yung mga ano, so yan dyan. Pwede na yan dyan. Yan yung nag-aalis ng mga negatibo na may higop niya. So, iyon. At nakita nyo na yung paggawa. Ang kulang na lang talaga dito yung coins lang sa gitna. Meron akong coins dito nun, yung hinahanap ni Mrs. Oo, yung may tali. 3 piraso na may tali. Nasa na ba yun? Ganito yun mga lods. Oh. Ganyan. Meron ako dito, siguro bukas ko nahanapin para ilagay doon. Ito, mga coins. Nasa duwende ko. Ganyan. Yung kanyang hinahanap. So, yun. Tayo'y okay na sa ating ginawa. Tandaan nyo lang yung pamamaraan na yan. Panoorin nyo yung video para kayo ay magkaroon ng diskarte o pamamaraan na makaka-attract na swerte sa atin. Pwede yan sa tindahan, pwede sa bahay, kung saan yun ninyo gustong ilagay. Basta ang importante niyan, nakalakip ang inyong paniniwala. So, yun, mapagpalang gabi sa inyong lahat at hindi na natin patatagalin yung video dahil alas 10 na rin po. So, yun, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Nawa ay may natutunan kayo sa gabing ito sa ating kapaliwanagan tungkol sa pag-spiritual. So, yun lamang po mga lods at tayo ay mag-sign out na dahil kanina pa po yung ating video. So, ingat-ingat kayo palagi. God bless you more mga idol. No? Ingat. Oh, malaki talaga yung kwangkong namin. So, mas may malaki pa dyan. Meron tayong malaking mga kwangkong din talaga. Hindi tayo nawawalan yung kwangkong. Napakahusay po niyan kasi sa negosyo at sa pag-attract ng pera. So, yun. Ingat kayo palagi. God bless you more mga idol. Sign out na po tayo. Pagpalain po nawa tayo ng ating amang kahit taas-taasan. Bye-bye. So, nawala pa yung lumitaw pa yung slow connection.